Magandang buhay mga ka-Faithbook. I'm Brother Ken, yours today Gospel Sharer. And our Gospel today is according to St. John, chapter 21, verse 1 to 14. Ito po ay ang ikatlong beses na pagpapakita ng Panginoon pagkatapos ng siya'y muling nabuhay. Sila Simon po at ang mga alagad po ay bumalik sa pangingisda. Isang buong gabi po silang walang huli. At kung magbubukang liwayway, napakita ang Panginoon. Sinabi sa kanila, ihulog niyo sa gawing kanan ng lambat. At sila po'y nakahuli ng malalaking isda. Padali po silang pumunta sa pangpang kung nasaan naroon ang Panginoon. Si Simon ay padaling nagbihis at tumalon sa tubig patungo sa Panginoon. Sinabi ng Panginoon, magdala kayo dito ng ilan sa inyong mga huli. At sila po'y nag-almusal. Alam po nila na Panginoon ang kasama nila, kaya wala na pong nagtanong sa kanila. Ito po ay isa tila yugto kung saan tila nagpapaalala ang Panginoon sa kanyang mga apostol at alagad na may misyon kayo. Hindi na kayo mamamalakayan ng isda, kundi mamamalakayan na kayo ng mga tao. Tao na ang inyong bibingwitin patungo sa buhay pananampalataya sa Diyos. Sinabi nga ni Jesus, magdala kayo ng ilan sa inyong mga nahuli. Ito'y paalala na kailangan nilang magbahagi at magpakain, hindi sa pagkaing nakakabusog, kundi sa pagkaing bubusog ng ating pananampalataya. Ito rin po ay paalala sa atin na sa tuwing tayo'y haharap sa Diyos ay dapat tayong magalak. Katulad ni Simon Pedro, kailan ba tayo humaharap sa Diyos? Sa oras ng misa, tayo ay haharap sa salita at Eucharistia ng Diyos. Tayo ay humaharap sa Diyos. Naway maging tulad tayo ni Simon na nagmamadali, nagagalak na muling makita ang Panginoon. Ito rin po ay nagpapaalala sa atin sa dalawang mahalagang bagay, ang pagsunod at ang pagtitiwala. Sila'y walang huli. Marahil darating din tayo sa punto ng ating buhay na tayo ay walang huli. Sa kabila ng ating pagsusumikap, tayo ay wala. Nakakaramdam tayo ng tagtuyot, nawawalan ng pag-asa. Ngunit ihagis po natin ang lambat sa gawing kanan. Kanan na sumisimbolo ng tama. Hindi na po natin kailangan magtanong, tayo ay kailangan magtiwala sa Kanya. Dahil kung tayo sumusunod, gumagawa ng tama at nagtitiwala sa Diyos, dadaloy ang grasya at biyaya ng Diyos. Sa mga oras po na pakiramdam natin, wala nang pag-asa. Game over na. Hanggang dito na lang ako. Tapos na. Ang ating mabuting balita po ay nagpapaalala sa atin na kapag sa Diyos tayo lumapit, tayo'y makakaasa. Dahil si Kristo ang ating pag-asa sa ating buhay. Amen.